Okay, so good morning. Ngayon ay April 30. So bukas is Labor Day. So sa mga manggagawa, ang farmers, ay Happy Labor Day. So nung nakikita nyo ngayon dito is yung naging transition natin simula nung bumaba yung sales, inadjust ko yung oras ng pagtatanim. So ito, pakita ko lang sa inyo. Ito yung current na hina-harvestan ko. Kung mapapansin nyo, talagang hindi pantay-pantay. Parang ito lang yung na-harvestan ko ng matino. Nakabenta naman tayo pero talo tayo dito sa batch na to. 60 pieces yan, 60 heads. Then after ng batch na to, ito na yung susunod na batch. Pero kung mapapansin nyo, ubos. Ubos. Yung apat dyan, ayun o, yung apat, ewan ko kung iyon. O tama, itong apat na nandito, ano yan, galing pa yan dun sa sobra nitong batch na to. Pero kung mapansin nyo, mas malaki pa siya kaysa dito. Lumaki yan dun sa loob ng indoor nursery natin. Nung nakita ko nang namamatay, ay pinalitan natin. So yun lang ang cost ng sobrang init. Tsaka hindi ko pa kasi nilalagyan yung yung net shade na sinasabi ko dati. Yun yung isang palagay kong dahilan. Pero dito baka mag-set up ako mamaya ng isang net shade dyan para sa next batch, para meron tayong trial lang ba sa paglagay ng net ng shade net. Yan. So kahapon ng hapon umulan ng kaunti pero saglit lang. Ayan. So since ito yung yung batch niya, batch 13 na tayo ngayon 2026. Tapos tinanim natin yan nung 10. So ang target harvest niya is sa 22. So hopefully itong dalawa ay lumaki para at least may 50% tayo. Pero hindi na ako masyado umaasa, sobrang init din talaga. Alam ko ang average na temperature namin dito ay nasa 38 ambient temperature pag tanghali. Ayan. Tapos ito naman, ito yung tinanim ko kahapon, ng hapon. So yun pala, ito, ang ginawa ko dito, nilagyan ko ng tubig nung Tuesday. Wednesday ng umaga ay tinimplahan ko, hapon nag-transfer ako. So ito, ang ginawa ko dito, Tuesday nilagyan ko ng tubig. Wednesday ng hapon, tinimplahan ko, sabay, nilipatan ko agad, nag-transfer na tayo after ko timplahan. Yan, ganyan nangyari. So napasingaw na yung chlorine yan. Tapos ayun, tinimplahan ko, tapos tinaniman ko ulit. So merong apat na sobra nandun ulit sa indoor nursery natin. In case may mamatay ulit dyan, ay papalitan natin. Hopefully yung transfer ko doon ay hindi agad-agad mamatay. So kung ganoon ang mangyayari, kung maganda yung maging result nitong transfer kong apat na to na galing sa nursery, ibig sabihin mas maganda siguro papatagalin ko sila sa indoor nursery up to 14 to 15 days bago natin i-transfer. Baka ganun ang magiging diskarte natin pag summer, pero titingnan natin yung magiging result sa batch na to. So possible, lilinisin ko kasi ito eh. Ito yung next lilinisin. Mga reject na yan, tsaka sobrang liliit. Naglinis din tayo recently dito, linis lang tayo dyan. Ayan. Tapos so possible yan, magko-convert tayo dito, itong portion na to. Possible gawin nating garden na lang to. Tapos baka itong mga bakal i-redesign ko. Tataasan natin up to 7 feet para malalakaran natin yung loob. Babaguhin din natin design kasi pang naman siya, container gardening naman ang mangyayari sa kanya. Tapos ito yung, hindi siya basa-basa ko. Siya yung mga brown materials ko dito. Yan, galing sa mga tanglad at kung ano-ano pa. Kasi nagagamit ko rin yan as mulching, nagagamit ko rin yung as dry materials. Tapos dito, ito hindi ko pa natataniman, mamaya tataniman ko natin yan. Spinach ang ilalagay natin.
ito, hindi ko sure kung nakakabili rin kayo. Ito yung loam soil, yung nabibili sa labas. Dito kasi loam soil mga 50 pesos, 60 pesos eh. Yung nasa, hindi ko lang alam kung 25 kilo bag yun. Basta isang bag siya. May halo-halo siyang loam soil, garden soil yata, clay, vermicast, coco peat, ipa, tapos carbonized rice hull, ayan. Yan yung mixture niyan. Pero based sa experience ko, hindi siya ganun kaganda. Katulad nung garden soil ko dun sa rooftop, na walang masyadong arte. Pero ayan, experimental pa naman yan. Ito yung mga buto na tinangay ng langgam dati, kasi nilagay ko dito sa lapag. Yung paso, tapos pinuntahan nila, tapos kinuha nila. Pero ngayon tumutubo naman siya, pero hindi siya ganun kaganda. Pag laki-laki, subukan kong ilabas dyan para dito na lang sa outdoor at walang harang na UV plastic. Pero sa susunod, ang mangyayari niyan ay net lang siya, hindi UV plastic gagamitin natin, kundi net. Ayan. Nag-UV plastic lang kasi tayo para sa ating hydroponics, kasi pag umulan, maiwasan natin na mahaluan ng tubig ulan yung ating timpla. Ayan. So isa yon sa unti-unti nating ginagawa ng paraan ngayon, and hopefully magawa natin ng paraan. Okay? So yun lang, konti lang naman update natin. And yan, nagtatanim-tanim pa rin ako ng tanglad, pero ngayon kasi mas pinafocus ko yung mga soil natin sa mga spinach. Spinach pala yun, hindi ko ba yata nabanggit. Ano siya, Chinese spinach yung amaranth. Yan. So walang tinik yan, meron din tayong culitis, pero siya yung walang tinik na culitis. So tingnan natin, under observation pa tong batch na to. And hopefully makita natin ano bang reason, kasi yung level ng tubig okay naman. So possible next reason is yung oxygen ng tubig. So next batch from 12 days, gagawin na nating 14 days muna yung transfer natin dito para magkaroon tayo ng side by side observation. Baka yung next batch ko ilagay ko dito tsaka dito. Yan. Tapatan na lang sila. Magkakaroon tayo ng, nilagay ko na rin itong ganitong klaseng labeling. Nilagay natin siyang scotch tape para hindi basa-basa mabura. Yung pen kasi na ginagamit ko dati nabubura. So ito hindi, ball pen lang yan, pero naka-secure lang siya ng tape para kahit mabasa or ano man ay hindi siya mabubura. Tsaka nasa loob siya ng UV plastic. Kaya hindi yan basa-basa mabubura. At least may idea na tayo kung kailan natin tinanim at kailan natin aanihin. So yung mga box na yun, malinis na. Yung tatlo na yan. Ito, lilinisin ko pa to. Meron pa akong nakatenggang 4 dun sa loob eh. Tapos definitely ito, kailangan ko lang linisin. Maraming pandilig dyan, kaya malamang ibaba ako para dun sa halaman ng nanay ko. Well anyway, it's a learning experience, and also pag nagawa kasi natin yung gusto natin, kaya kapag dagdag tayong spinach, ito tapos inaaral ko ngayon yung Chinese kangkong, yan, tapos may iba pa tayong halaman doon. Hindi ko pa pala na pakita sa inyo yung nangyayari doon sa kabila sa ating location 1, kasi kung ganoon mangyayari, pwede rin ako, doon ako pwedeng magdagdag ng iba't iba pang container gardening natin and trials and setups. Kasi sa hydroponics okay na naman dito, kasi sobrang init lang talaga ngayon at mas iinit pa sa darating na May. So malamang June tayo mag-start ng medyo okay na yung tanim natin, pero titingnan ko, obserbahan ko kung anong mangyayari. So that's it. So hopefully may bagong experience. Dati kasi na medyo okay lang sa atin na may konting namamatay, tapos hindi natin masyadong pansin kasi konti lang yung tanim natin noon eh. Ngayon medyo systematic na tayo, marami na tayong tanim. Dito natin mas mararamdaman yung loss. Yan. Then hopefully kung ganun talaga mangyari, babaan natin production ng hydroponics, tas maging
didiretso na natin sa soil yung lettuce, ibang type of gardening na naman yan. And definitely, pag nagpunta ka sa soil, medyo less ang investment. Pero titingnan natin yung laki nung tanim, yung size ng tanim. So yan, marami pang ita-trial, marami pang susubukan, and isi-share ko naman sa inyo weekly. Yun nga lang, weekly. Anyway, sige, mag-walking na ako, and see you next updates mga tropa. Bye-bye!